hindi naman ako ipokrito para sabihin ko na hindi siya nag-end. Meron pa din na sumusundot, pero na-build ko yung sarili ko dahil, ano mo yun, parang nagkaroon na ako ng kahit papano, umahon na ako ng isang level. Kung dati 6 feet under ako, ngayon siguro 5'4". So, Growing pa. yes, and alam mo yun, parang dumating na rin ako sa point na dahil dati kasi talaga, as in sobrang emotional ako about it. Ngayon, mas nagiging critical na rin ako sa pag-iisip, and hindi na ako, sobrang hindi na ako nagiging selfish. And I just let myself be. Kung meron akong mga araw na off ako, I acknowledge it. And siguro isa na rin magandang nangyari sa akin is may boyfriend, may partner. Kasi siya yung isa sa naging anchor ko. Ako ka sobrang antaas ng empathy ko. Siya bumabalanse dun sa empathy ko na yun, sa EQ ko. May kinalaman ba yun sa career or paano? I think most of emptiness. hindi ko masasabing 70%, pero almost gano'n. Dahil syempre, hindi rin naman ako ulit. Hindi ko ipokrito na sabihin ko, hindi ako nasaktan sa mga past na nangyari sa akin. And siguro, sobrang bata ko lang din ng time na yun, kaya meron akong nagawa, nasabi o kung ano mang mga decisions. And I'm still thankful for that. Sobrang thankful pa rin ako dun sa mga struggles ko before. Kasi kung ano ako ngayon, kung ano yung humaharap sa inyo ngayon, sobrang version 32 na ako, kumbaga. And gusto ko lang din na parang, ano mo yun, connect sa mga tao na merong same struggles na Try to ask for help from the expert. yes. Dati nagkaroon ako ng meds. Pero, Meds ka pa? meron akong meds. Yung mga Nag-undergo din panic ako attack, ng mga anxiety. sobra. So, until now, may mga events pa rin na may pinupuntahan ako, especially kapag may, alam mo yun, sobrang unknown para sa akin. Nagkaka-panic attack pa rin ako. Pero, wala eh. Ganun talaga yung buhay. We will never understand. You will never understand. I will never understand what's happening inside my head. And wala. Mag-pray ka lang talaga and hope na yung anchor mo mabigat enough para hindi ka tangay. Wala na yung meds na yun. Wala na. Wala Tapos na. ka na. Hindi rin ako nagstay ng matagal kasi nung tinitake ko yun, actually, nasa ano pa ako, active pa ako everyday shoot. So, medyo malaki din yung naging effect sa akin. And with my knowledge before, I'm sure I'm not taking it seriously. Sino yung pinaka-anchor mo? Nakakakita mo siya. Siguro, Malaking nagawa para na sa ayokong i-disregard yung family siya. Pero, I think it's mostly me. Mostly me. Struggling and fighting through my demons, actually. Kasi, alam niyo naman kung ano naging history ko before, hindi rin ganun ka-smooth sailing at hindi rin ganun ka, alam mo yun, ganun ka, yung impact sa akin ng parents ko, iba din naman. So, actually, ngayon, looking back, hindi ko rin alam kung paano, ano yung naramdaman ko. Just one day, sinabi ko na, maybe I should fight. Ako nasa lang. Anong message mo doon? Ang dami yung dumadaan sa ganyan eh. So, ikaw na pagdaanan mo, anong gusto mong ipanahin? Nagdadaanan pa rin. Alam ko lahat tayo may inner demons. And I just want you to know hindi ka mag-isa. Kailangan natin tapangan pa. Kung hindi enough yung tapang mo ngayon, try to convince yourself as I convince myself to be strong every day for you, for your partner, for your family, even for your dogs. Ako, isa din yung dogs ko. Sobrang mahal na mahal ko yung dog ko kasi yung si Cloud, nakuha ko yon during the time na nagsastruggle ako.
And he's been my comfort until now. So yun, even for your dogs, nag-ano yan, nag-a-apply. Minsan na-observe nila, no? Minsan, And very generous. dumating ba talaga sa point, Chris, na yung isip mo na to end your life? How close were you to that? Super close. Yes, sabi ko kanina, binubuo ko na sa isip ko kung paano ko siya sa stage. Sobrang dark nito for other people. I'm sorry. Pero yun, iniisip ko talaga, paano kaya nila, ganun lang ang casual. Paano nila nagawa yun? Kasi gusto ko na talagang gawin. Ano yung nag-click? Ano yun? Gusto ko mahanap yun. Pero Luis, now na you are aware of, yung mga ganyang bagay, and napagdadaanan mo pa rin niya hanggang ngayon, meron ka bang advocacy to reach out to other people na pinagdadaanan din kung paano pinagdadaanan? May mga nakausap ako. Nagre-reach out ako sa mga kaibigan ko na nagsastruggle, especially na nung pandemic. Alam mo yun, nung pandemic, halos lahat ng kilala ko may pinagdadaanan. Kahit may pinagdadaanan ako, I always want to reach out. Kasi, wala eh. Parang, yun nga, may gawin ka na noon, nagsastruggle pa rin ang tao. So, might as well, may gawin ka na. Kailangan na. You mentioned that you had to help yourself. It's a continuous healing journey kasi yung pagpe-pasting siya, it helped you in learning how to think, everything. Did it really, malaki ba yung naging tulong niya in parang finding yourself again, and picking yourself up? Kasi, parang a part of me was stripped down. May mga times na, ayun, kilala ko pa ba yung sarili ko? And nung nakita ko yung passion ko with making, with creating something, parang yun nga, nagkaroon ng something dun sa void na may nag-grow. So, yun, sobrang anlapit sa akin ng pastry kasi I remember my mom. Kahit may part ng struggle ko kasama siya, yung good, mas nag-grow sa akin. And, yun. Ang hirap ang hirap